So parang giveaway to kasi may mga times na talagang hirap na pumasok yung mga CRS points natin through express entry. Tapos kung hindi tayo ma-draw dahil nga limited lang yung mga binubunot. Ayan, so this is our chance. Hello guys! Welcome back to Jill in Cannes. So for today's video ay nakita nyo, nagulat kami guys dahil sa sobrang puti ng paligid ngayon kahit wala namang snowfall. At ito ay dahil sa sobrang lamig, no? Nag-frost yung mga puno at pati yung sobrang fog niya guys. Ayan, so ito, wala talagang snow dahil tignan yung kalsada, napakalinis niya. Pero may mga maliliit na snow na uhuhulog, pero hindi ba talaga snow day to day. The next day. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So for today's video ay split shift nga natin at ito nga ang bilis ng snow. Hindi ko alam kung nasa forecast ba ito pero I don't think so na nasa forecast na mag-i-snow ngayon dito sa St. Albert. So ngayon guys ay pupunta muna tayo sa ating favorite spot pero 1 hour and a half na akong nandito sa kotse. So medyo sayang yung gas natin. Pero andar-andar muna tayo so para makita nyo guys yung ating mga ilalakaran, no? Dadaanang kalsada dito. Parang in just short time ay bigla na lang talagang bumuhos ang snow na ito. Oops, drive muna tayo guys. So ito yung ating dadaanang kalsada. Ay, biglang dumami ang snow. So, tingnan ko nga kasi ang nag-focus siya dun sa siglas. But as you can see guys, snow is falling. So, i-open natin ang ating headlights pagka ganitong klaseng weather. At, wow, dami talagang snow. Okay. Bilis dumami ng snow sa kalsada. Okay guys. So dito guys, ang driving natin kapag ka nasa school area tayo ay 30 lang yung speed limit natin. Pero may nalaman naman natin kung saan yung nag-i-end yung school zone. Oh, grabe, ang daming snow. Ang lakas ng snow. I hope na yung mga kids ko ngayon kasi di ko naman na-monitor yung mga suot nila ngayon papuntang school. Ay, ang dami talagang snow na ito. Papunta muna tayo ng Village Landing. I have konting oras na lang. So, ngayon nga at least nakapag-practice akong mag-driving ng ganitong snow. Medyo mahirap din. Tapos, first time ko to guys, na talagang ako yung nag-drive na may snow. Siyempre, kailangan nating mag-follow sa mga rules pa din. Yan. So, ito na yung ating tinatambayang location dito on a winter snowy day. Okay, magpa-park lang tayo guys. Hanap tayo ng parking spot. May nag-video ng snow. Unahan tayo sa pag-video ng snow. Yan. So, yun. Maraming salamat pala doon sa mga nag-comments from my previous video. At I appreciate yung mga comments ninyo and yung mga suggestions ninyo sa paglipat sa Atlantic. So, isa talagang major decision nito guys kung gagawin natin ang paglipat ng Atlantic. May nagsabi doon na yung AIP medyo matagal din pala. Pero I hope naman magbago yun. Especially na priority nga ngayon ay yung mga inside Canada. So, park muna tayo guys. So, hindi na natin nakikita yung mga
yellow lines pag ganito. Lakad muna tayo guys sa snow. Ayan o, ang snow. There is so, hindi naman yata masyadong malamig ngayon guys. Talagang ma-snow lang. A few moments later. Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So for today's video, it's really becoming a lot like Christmas. Malapit na ang Pasko guys. Ilang weeks na lang Pasko na at 2026 na guys. Ano bang mga abangan natin sa pagtatapos ng 2025 na to? At ano yung mga looking forward tayo for 2026. So, maraming salamat nga pala sa mga nanood ng aking video, mga videos, sa mga nanonood ng aking videos, maraming salamat sa inyo at ganun din sa mga recently uploaded videos ko, maraming salamat no. So, dahil nga sa mga pinag-iisipan natin ngayon kung ito bang French na ito ay may patutunguhan ng pag-aaral ng aking French o kailangan ba nating lumipat ng ibang province para makahanap tayo ng pagkakataon na yun, ma-achieve natin yung ating Canadian dream of becoming a permanent resident dito sa Canada. At dahil nga it's becoming a lot like Christmas, bumuhos na nga ang snow dito. Ngayon nandito ako sa St. Albert at ang forecast is cloudy lang, -7, pero unti-unti siyang bumuhos kanina hanggang sa lumakas at ngayon medyo malalim na guys. So first time ko siguro magta-travel pa uwi, magda-drive mamaya with snow on the road. Yan. So ingat-ingat po tayo sa ating pagbabiyahe, especially sa akin. And comment down below guys kung meron kayong mga tips and reminders sa mga first time snow drivers dito sa Canada or anywhere in the world na kung saan mayroong mga snow. So ito nga guys, ano nga ba ang mga looking forward natin for this 2026? So isa dito guys is yung recently announced tungkol sa TR to PR pathway. So totoo nga ba ito? Kasi nanood din ako ng mga ibang vlogs na parang sabi nila, totoo ba to? O baka parang clickbait para sa mga viewers. Kasi syempre, alam niyo yung pag-usapang PR, maraming gustong malaman tungkol dito kung paano ba makapag-PR, ganyan, ano yung fastest way to get permanent residency dito sa Canada. Especially may mga agents, may mga consultants, and sometimes importante guys na mag-iingat tayo sa mga ganong klase na hindi natin sure kung totoo ba na ipaprocess nila ng tama ang ating mga papers. So minsan nakikisabay lang din yung iba sa trend. So may nagsabi nga, yun nga, ganun, nakikisabay lang yung iba sa trend na yes, we can do that. So halimbawa, kung TR to PR pathway, the fastest way, kasi nangyari ito no, I think 2021, and marami yung nagkandara pa dito, talagang very quick lang yung open nito, yung window nito. Pero once in-announce to, kailangan maging ready tayo sa mga documents natin, sa mga papers natin na isasubmit. On hand na siya para isang click, nandyan na lahat ng information natin na kailangan para sa pathway na ito. So ano nga ba itong TR to PR? At totoo nga ba ito? So yes, totoo po ito dahil ito po ay kasama sa announcement na binigay. Dito siya makikita sa, hanapin natin. Dito siya sa official statement ng IRCC na ito. Yan, supplementary information for the 2026-2028 immigration level plan. So sabi dyan, the government will also accelerate the transition of up to 33,000 temporary workers to permanent residency in 2026 and 2027. So ang 2025 report
to the Parliament on Immigration na na-publish ng IRCC ay binanggit rin ang 33,000 work permit holders. So PR bilang bahagi ng plan ng 2026 to 2027. At ayun guys, so merong 33,000. So sino-sino ba ang mga makikinabang dito sa TR to PR pathway? Makakasama kaya tayo? Kailangan kaya ng mataas na score dito? Ayan, so ang TR to PR pathway is para sa mga temporary foreign workers. So ito ay isang magandang blessing, no guys. Kung kayo ay temporary foreign workers at alam nyo na, kailangan nyo na nito, i-grab na natin yung opportunity, i-ready na natin yung mga papers natin. At yung mga PGW holders, that is us, at yung mga low-wage workers na hindi pasok sa express entry. So this is your chance, this is your opportunity guys, to do the best that you can. At yung mga workers na mga Canadian, na may Canadian experience pero walang mataas na IELTS o education background. So kasama din dito yung mga essential workers, lalo na sa mga caregiving, food service, housekeeping, retail support, work at healthcare aid, and others. Ano ba yung mga dapat nating ihanda para dito guys? So unang-una syempre, kailangan nyo dito ay IELTS or yung language test. So IELTS or CELPIP is accepted. So makakuha kayo ng safe na kayo kung meron kayong CLB 4 to 6. Okay na po yan guys. So ngayon pala mapabook na kayo guys, please, December na. So anytime January, mga siguro first quarter or late quarter of the first quarter, late months of the first or sa second quarter, ganyan, hindi natin alam kung kailan to lalabas. At kasama dito yung work experience, so dapat ongoing po ang ating valid job, preferably full-time dito sa Canada. At meron tayong updated job description and employer support. Kailangan tugma ang trabaho mo sa NOC code mo. So, dapat itago rin natin yung mga pay stubs, mga contracts, and yung ROE. At yung proof of status natin, dapat valid ang permits mo. O valid ang mga permit po natin. If expiring na, explore po nyo yung mga LAMIA, PNP, or bridging options. So, importante talaga tong proof of status. So, kasama din dito, kahit papano, mag-prepare tayo for settlement. Kasama po dito, i-prepare natin yung mga settlement documents. Example, yung mga ID, birth certificates, marriage certificates, diploma, police clearance. So yan, kunin na natin habang maaga pa ngayon guys, habang 2025 pa lang December. So at least, kung may prepare natin to ngayong December 2025, no, by 2026, kung mangyari man ito ng February or March, at least we all have, valid pa yon, especially yung mga police clearance, kung mabilis lang yan. At yung French, although sabi nga, this may be optional, but it can create an impact. So, ito din ang hinahabol ko guys. Sana magamit ko tong French na ito. Ayan, so, ito yung mga documents na kakailangan natin, mga initial, but there may be some, but these are the basic documents na kakailanganin po ninyo. At so bakit ba mahalaga itong itong TR2 pathway? Syempre guys, TR2 PR 33,000, no? So parang giveaway to kasi may mga times na talagang hirap na pumasok yung mga CRS points natin through express entry. Tapos kung hindi tayo ma-draw dahil nga limited lang yung mga binubunot. Ayan, so this is our chance. At sabi dito, this is the government is shifting towards selective retention, meaning pipiliin nila kung sino ang gusto nilang maging PR based sa skills, experience at language mo. So ayun guys, napaka-importante na maging ready po tayo sa 2026. Ito po ay isang exciting na kaganapan na abangan talaga natin sa 2026. Kung kaya kung hindi pa kayo nag-IELTS, mag-review kayo ng mga 3 weeks. Tapos, by first week of January, sige, mag-take na kayo ng exam. And then, syempre, gauge nyo rin kung nakaabot kayo ng CLB 4 up to 6, okay na po kayo nyan. Yan. So, tayo po ay, especially for me, I think, this is magandang pag-asa po para sa atin, no, na naabangan natin ngayong 2026 dahil nga sa TR to PR pathway. And
Meron ding nagsasabi na may mga baka mag-offer sa atin ng support, like mga consultants, agents, ganyan. So, dahil unahan po ito, guys, make sure na ipupuntahan nating agent is capable of doing it. Hindi natin alam, baka maraming nagpunta sa kanila, marami silang inaasikaso. Kamusta naman yung papers nyo? Baka matabunan yun sa dami nilang inaasikaso. So, kung kaya naman natin on our own, just stay informed para alam natin ano yung mga documents at kung kailan ito magaganap. So, I think meron siyang window and ina-announce siya parang 2 weeks before mangyari ito or ganyan, no? Bibigyan naman ng heads up 2 weeks before, I think. And make ourselves available pag na-open up na ang TR to PR pathway. So, yung syempre guys, wala pa talagang sinasabi na ito yung mga documents, ito yung mga kind of people na makakuha ng TR to PR. Pero guys, let's all just be ready kasi kahit sino talaga guys, wala pang nakakaalam ano yung pinaka-information, kung anong sector kukunin, kung anong industry, kung anong marami ba dito sa low wage, or marami ba yung may French, or yung may English, or yung mga nasa healthcare or education. So, hindi pa natin alam. Just get ourselves, be ready. But this is really such an exciting news. Right? Ang taas na ng snow, guys. So, ito na talaga ang totoong winter. Kailangan ko na talagang gumising ng mas maaga pa at umalis ng mas maaga pa dahil nga sa snow na ito, no? At sabi nga na asawa ko, nag-message ako sa kanya kanina na nag-i-snow na ngayon. So, dapat daw ay maging mas mabagal mag-drive, especially yung pag-turn kasi nga madulas yung kalsada at minsan din mahirap mag-brake dahil madulas nga yung kalsada. Ayun, so kung meron kayong mga comments and suggestion, please comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. Yun lang guys, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!